Siya ay isang emperador na walang kapantay. Isang nilalang na ganap na dinuminahan ang kanyang buong henerasyon. Hindi siya umasa sa swerte. Hindi siya pinalad ng langit ng basta-basta. Sa halip, ang bawat pinakamahalagang oportunidad na dumating sa kanyang buhay. Mga lihim na teknik ng alchemy, mga sinaunang artifact, at mga mana na kayang yumanig sa mundo, ay hindi niya inangkin para sa sarili. Ipinamahagi niya ang lahat. Sa kanyang 8 empress, ginawa niya ito upang masiguro na makakasabay sila sa kanyang pag-angat. Upang hindi sila maiwan, upang sama-sama silang umakyat sa tuktok ng kalangitan. Ngunit doon nagsimula ang pagkabulok. Unti-unting umusbong sa kanilang mga puso ang pagmamataas. Naniwala ang 8 empress na mas higit ang kanilang talento kaysa sa kanilang master. Sa kanilang isipan, sila ang dapat manguna. Ngunit sila raw ay pinipigilan lamang. Para sa kanila, ang emperador ay hindi tagapagligtas, kundi isang tanikalang gumagapos sa kanilang kalayaan. Sa kanilang paniniwala, ginamit sila, nilinlang sa pamamagitan ng matatamis na pangako, sinuhulan ng mga bihirang oportunidad, kapalit ng kanilang sariling kapalaran. At kaya, noong araw na haharap na ang emperador sa kanyang huling tribulation, ang sandaling isang hakbang na lamang mula sa sagehood, sabay-sabay silang kumilos, isang pagtataksil. Isang hakbang na tuluyang nagpabagsak sa kanya. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sa isang baluktot ng kapalaran, ang emperador at ang 8 empress ay bumalik sa nakaraan. At doon, sa katahimikan ng lumipas na panahon, ang emperador ay nanumpa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tutulong. Hindi na niya sila gagabayan. Hindi na niya sila ililigtas. Ipapakita niya sa kanila kung ano ang kanilang tunay na halaga. Kapag wala siya, Kabanata 1, ang eksena ay bumukas sa pinakamataas na tuktok ng 9 heavens. Ang paligid ay balot ng luntiang kalikasan. Ang hangin ay mabigat sa banal na presensya, at ang kalangitan ay tila nagmamasid. Sa harap ng isang napakagarbong sekta, isang matandang lalaki ang nagsalita sa malakas at tingtime na tinig. Ipinahayag niya na sa araw na iyon, ang kanilang 9 life venerable ay magpapatunay ng kanyang Tao. At sa pamamagitan ng ascension, makakamit ang sagehood at ang karapat-dapat niyang posisyon sa 9 heavens. Ito raw ay isang biyayang bihirang masaksihan. Isang sandaling itatatak sa kasaysayan. Pagkatapos, inanyayahan niya ang lahat na magbigay galang. At simulan ang tribulation. Bumukas ang tarangkahan. Lumabas ang emperador, kasama ang kanyang 8 empress. May mga disipulong palihim na nangutya sa likuran. Ngunit agad silang pinatahimik ng mga elder. Binalaan sila na kung magalit ang lalaking iyon, kaya niyang lipulin ang buong angkan mag-isa. Ipinaalala ng mga elder ang nakaraan. Kung paano hinarap ng emperador ang Yao clan ng mag-isa. At kung paano niya winasak ang buong demon domain. Sa sarili niyang lakas, nagsimula ang tribulation. Walang pag-aalinlangan. Ang emperador ay humakbang direkta sa gitna nito. Nagimbal ang lahat. Mula sa loob ng tribulation, isang sinaunang anyo ang lumitaw. Isang presensyang nagdulot ng lamig sa kaluluwa. Ito ay si Heavenly Venerable Gujing. Ang pinakamataas at pinakakinatatakutang anyo ng tribulation. May mga elder pa ring naniniwala na ang 9 life venerable ay hindi matatalo. Tahimik na tinanong ng emperador kung sisimulan na nila ang labanan. Walang emosyon na sumagot si Gujing. Handa na siya. Sumabog ang labanan. Ang espasyo mismo ay nagbaluktot. Ang liwanag at pagsabog ay umalingaw sa 9 heavens. Ngunit ang 8 empress, wala ni Katiting na pag-aalala. Sa halip, sinabi nilang matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Ginamit ni Gujing ang Dao ng panahon. Ipinaliwanag ng mga elder na ang kanyang mga clone ay maglalakbay sa iba't ibang timeline upang tugisin ang emperador. Kung kahit isang timeline lamang ang magtagumpay, ang tunay na katawan ng emperador ay malulugmok sa matinding pinsala. Isang masamang aura ang sumangga mula sa isang empress. Ngunit kalmado lamang na nagsalita ang emperador. Pinuri niya ang teknik, at sinabi na sa bawat timeline, siya ay isang walang kapantay na pag-iral. At doon bumaligtad ang lahat. Ipinakita na natalo na siya sa lahat ng timeline. Nangutya si Gujing. Sinabi niyang matagal na niyang pinuksa ang emperador. Sa bawat panahon, sa bawat era, bumagsak ang emperador, durog, sugatan, wasak. Inamin ni Gujing na ang kanyang lakas ay pambihira.
Ngunit ang yin yang daw devouring gu ay matagal nang nagugat sa kanyang loob. Dahil dito, madali siyang pinatay sa bawat timeline. Sa pagkagulat, napagtanto ng emperador ang katotohanan. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang 8 empress. At doon, sabay-sabay silang tumawa, malakas, mapanlid, walang pagsisisi. At sa sandaling iyon, tuluyang lumitaw ang tunay na kadiliman ng kwento. Ipinahayag na ang gu na iyon ay isang ganap na walang hugis at hindi mahahawakan na nilalang. Hindi ito maaaring pilitin o likhain sa karaniwang paraan. Tanging sa pamamagitan lamang ng yin-yang union ito maaaring ay implant. Dahil taglay ni Heavenly Venerable Gujing ang kapangyarihan ng panahon, malinaw sa kanya ang lahat ng nangyari sa emperador, ang nakaraan, ang kasalukuyan, at maging ang kinahihinatnan nito. Tahimik niyang sinabi na ang magiging resulta ng lahat ng ito ay matagal ng malinaw. Sinabi niyang kilala niya ang emperador bilang isang lalaking may malalim na damdamin at matibay na katapatan. Ngunit nakapanghihinayang, sapagkat ang mismong mga babaeng minahal nito sa buong buhay niya. Sila rin ang nagbaon ng patalim sa kanyang likod. Sa sandaling iyon, isang empress ang tumawa ng may panlilibak. Tinanong niya kung ano raw ba ang sinasabi nitong damdamin at katapatan. Ayon sa kanya, wala silang minahal. Natakot lamang sila sa kapangyarihan ng emperador. Sinabi niyang sila ay sapilitang inangkin, pinasailalim, at dinominahan sa loob ng maraming siglo. Isang pang-empress ang nagsalita, malamig at mapait ang tinig. Tinanong niya kung naaalala pa ba ng emperador si Fang Wu. Sinabi niyang kung wala lamang ito roon, matagal na sana siyang namumuhay ng masaya kasama si Fang Wu. Pagkatapos nito, ang 8 empress ay sabay-sabay na nag-activate ng kanilang mga kapangyarihan. Sa isang iglap, binaligtad nila ang katotohanan. Ginawa nilang sarili ang mga biktima, at ang emperador ang itinuring na demonyo. Nang makita iyon, tuluyang napuno ng galit ang emperador. Mariin niyang sinabi na sila ba talaga ang magtatangkang pumatay sa kanya. Silang mga wala namang halaga kung wala siya. Sinabi niyang buong buhay niya silang itinuring ng tama at marangal. Kung wala siya, wala ni isa man sa kanila ang makakalapit sa titulong empress. Hindi man lang niya naisip na ang kanyang kabutihan ay haantong sa ganitong uri ng pagtataksil. Handa na sana siyang umatake. Ngunit sa sandaling iyon, sumalakay mula sa likuran si Venerable Gujing, sumisigaw habang inaatake siya. Siya ang tribulation mismo, at wala siyang dahilan upang huminto. Nayanig ang lahat sa nasaksihan nila. Doon, malamig na sinabi ng emperador na dahil tiyak na ang kanyang kamatayan, isasama niya ang lahat sa kanyang pagbagsak. Nataranta ang mga empress. Nagsisigawan sila na dinidetonate na niya ang sarili niyang cultivation base. Kapag natuloy iyon, wala ni isa sa kanila ang makakaligtas. Sinigawan nila ang isa't isa na tumakas. Ngunit isang empress ang sumigaw na huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, nagsalita ang ruler of time, Heavenly Venerable Gujing. May halong pagkadismaya ang kanyang tinig. Sinabi niyang ang kahabag-habag na eksenang iyon ay hindi kaaya-aya. Ang labanan ay halos hindi man lang kasiya siya. Ang pagkatalo ng isang nilalang na lason na ang katawan ay isang tagumpay na walang dangal. Dahil dito, sinabi niyang marahil ay nararapat bigyan ng isa pang pagkakataon ng emperador. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at hinayla ang emperador at ang 8 empress papasok sa kanyang time world pool. May bahagyang ngiti sa labi, sinabi niyang sa susunod na round ay sasama rin ang mga ito, at huwag sana siyang bigon. Pagkatapos, ipinahayag na pinakawala ni Heavenly Venerable Gujing ang time and space reversal technique, at ang mga kaluluwa ni Louis at ng 8 empress ay itinapon pabalik. 50 taon sa nakaraan. Pagdating sa nakaraan, labis ang pagkabigla ni Louis. Sa harap niya ay nakatayo ang kanyang unang empress, si Chu Ling, ang magiging 9 Heaven's Sword Maiden sa hinaharap, ngunit sa kasalukuyan ay isa lamang hamak na tagasilbi. Dahil sa biglaang pagbalik sa nakaraan, nahilo si Chu Ling. Nang makita niya si Louis, siya ay natigilan at napasigaw. Paulit-ulit niyang tinanong kung panaginip lamang ba ang lahat, o kung tunay nga siyang bumalik sa nakaraan. Sa kanyang reaksyon, bahagyang ngumiti si Louis. Sa kanyang isipan, malinaw na pati siya ay naibalik din sa nakaraan. Tahimik niyang pinasalamatan si Heavenly Venerable Gujing sa ikalawang pagkakataong ibinigay. Pagkatapos, hinubad ni Louis ang kanyang medyas. Napalito ang Sword Maiden. Ngumiti si Louis at iniunat ang kanyang mga paa,
Inutusang hugasan ang mga iyon. Nayanig si Chu Ling, ngunit hindi siya tumanggi. Tahimik niyang sinunod ang utos. Habang ginagawa niya iyon, iniisip ni Louie na maaari niya siyang patayin sa sandaling iyon, bilang ganti sa nagdaang pagtataksil. Ngunit naunawaan niyang hindi palaging kamatayan ang pinakamalupit na parusa. Sa kasalukuyan, puno siya ng galit at puot. Kung papatayin niya ito ngayon, hindi nito mararanasan ang tunay na lalim ng sakit. Kaya't pinili niyang hayaan itong mabuhay. Gusto niyang mabuhay ito, upang personal nitong maranasan ang kahulugan ng buhay. Nang wala siya, sa isang malamig at masamang ngiti, sinabi ni Louie na wala sa mga iyon ang panaginip. Tunay silang bumalik sa nakaraan. Lubos na nabigla ang Sword Maiden. Pinutol ni Louie ang kanyang sasabihin at ipinaliwanag na ang space-time technique ni Heavenly Venerable Gujing ang nagdala sa kanila roon. Sinabi rin niyang malinaw na malinaw pa sa kanya ang mga salitang binitiwan niya noon. Ngunit kahit noon, hindi pa rin nawala ang yabang ng Sword Maiden. Kaya't malamig na sinabi ni Louie, kung kalayaan ang nais niya. Simula ngayon, siya ay malaya na. Tumayo si Louie at kinuha ang isang token mula sa isang drawer. Tinanong niya kung alam ba nito kung ano iyon. May pag-aalinlangan, sinabi ng Sword Maiden na iyon ang kanyang life tablet. Sa harap niya mismo, sinunog ni Louie ang life tablet. Sinabi niyang winasak na niya ang kontrata, malaya na siya, at maaari na siyang bumalik sa kanyang sword sect anumang oras. Bagamat nagulat, malamig pa rin ang tinig ng Sword Maiden nang tanungin niya kung bakit. Sa kabila ng pagkakaroon ng siyam na buhay, pinili ni Louie na wasakin ang kanyang unang buhay. Ngunit wala nang nais ipaliwanag si Louie. Galit niyang sinabi na umalis na ito at huwag nang makialam sa kanyang buhay. Habang papalayo, nanumpa ang Sword Maiden na bibigyan niya si Louie ng isang kasuklam-suklam na wakas. Sa kanyang isipan, iniisip niyang taglay niya ang innate sword body, at kung hindi dahil kay Louie, ang kanyang buhay sana ay naging maringo. Habang lumalabas, emosyonal niyang sinabi na siya ay babalik na sa kanyang pamilya. Sa likuran, pinanood ni Louie ang kanyang paglalakad patungo sa Sword Manor. Sa kanyang labi ay muling lumitaw ang masamang ngiti habang binubulong niya. Isang walang kwentang ama, isang walang hiyang ina, isang inutil na kapatid, at siya, naawa man ang kapalaran sa dalaga, darating ang araw na kapag siya'y bumalik, mauunawaan niya kung ano ang tunay na kahulugan ng lungga ng demonyo. Sa buhay na ito, hindi ako magpapakita ng kahit katiting na awa. Sa pagkakataong ito, kahit ang 8 tanikala ng kababaihan ay hindi na kayang pigilan ang aking pag-akyat. Ako'y tiyak na aakyat, sa mas mataas pang antas ng mundo. Isinasara pa lamang ng MC ang pinto. Bang! Isang malakas na sipa ang dumurog sa kahoy. Lumipad ang pinto habang isang mahabang paa ang hamampas, diretso sa pag-atake kay Louie. Sa isang kisap mata, iisa lamang ang pangalang sumagi sa isip niya. Fairy Red Silk. Ngunit agad niyang naunawaan, hindi na iyon ang kanyang pangalan sa buhay na ito. Sa harap niya ngayon, Yu Hanling. Winawasak ang pinto, lumapit ang dalaga kay Louie, nag-aapoy ang galit habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Walang pag-aalinlangan, agad siyang umatake. Sa araw na ito, papatayin kita. Ngunit huli na. Si Louie, walang ginamit na teknik, walang anyo ng awa, isang kamay lamang ang ginamit. Mahigpit niyang sinakaw ang leeg ng babae at iniangat ito, nakabitin ng patiwarik sa hangin. May lakas ka pa ng loob na umatake sa akin. Sa pagkakalak ni Louie, ni hindi man lamang may galaw ni Hanling ang isang daliri. Nanginginig ang kanyang boses habang nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit walang balak si Louie na lumabas. Alam niyang hindi rin magiging maganda ang wakas ng kapalaran nito. Ngayon din, aayusin mo ang pintong iyan gamit ang sarili mong mga kamay. At kung mabaigo ka, diin, dudurugin ko ang iyong leeg at hihilahin palabas ang iyong buhay. Kahit nakagapos, nanginginig na tinig ang kanyang isinagot. Tumanggi siya, kung hindi raw dahil sa kanya, ngayon ay kasama pa sana niya si Feng Wu. Kung sa buhay na ito'y umaasa ka pa ring makita siya. Handa ka bang pumasa sa pinakamabigat na pagsubok? Nanigas ang kanyang mukha. Sa halos pabulong na tinig, nagmakaawa siya. Aayusin niya ang pinto. Pakiusap, pakawalan siya. Ngunit mas lalo lamang hinigpitan ni Louie ang kanyang pagkakasikal. Sa kanyang isipan, kahit bumalik pa ako mula sa nakaraang buhay, hindi pa rin ako sapat laban sa kanya.
Nang siya'y tuluyang sumuko, itinapon siya ni Louie sa lupa na tila isang insekto. Magtrabaho ka, at kapag bumalik ako, kung hindi pa ayos ang pintong iyan, tapos ka na. Pailay at nanginginig, pilit na tumayo si Handling at sumigaw. Sa kanilang nakaraang buhay, sila'y daw companions. Paano raw niya nagagawang tretuhin siya ng ganito? Tumugon si Louie. Walang galit, walang lungkot, tanging, malamig na katotohanan. Iyon ay nakaraan. Sa buhay na ito, wala tayong anumang halaga sa isa't isa. Parang tinamaan ng kidlat ang dalaga. Nagbago ang tanawin. Isang napakagandang hardin ang Nasal Ayan. Tahimik, payapa, at puno ng espiritual na sigla. Dumating si Louie. Sa loob ng hardin, isang malaanghel na kagandahan ang nag-aalaga sa mga halaman. Si Bai Q lang. Nararamdaman niya ang presensya ni Louie. Pagharap niya, agad siyang binati ni Louie, tinawag siyang master. Ngunit napuno ng pagkagulat ang kanyang mukha. Bakit, iisa na lamang ang natitira mong buhay? Napaatras si Louie, nagatubili. Kinamot ang ulo at inamin. Nagkulang ang kanyang kakayahan. Sa isang cultivation session, pinilit niyang lampasan ang hangganan. Pinag-isa niya ang siyam na buhay, sa iisang anyo. Kaya ngayon, iisa na lamang ang kanyang natitira. Nagliyab ang galit sa mga mata ni Bai Q lang. Natagpuan na raw niya ang paraan upang supulan ang kapangyarihan ng chaos. Isang utos ang binitawan, na ituring na isang panaginip ang lahat ng naganap sa nakaraang buhay. Hindi ito maaaring maulit, at kung sakaling, muling sumibol sa kanyang isipan ng mga traidor at maruruming kaisipan, buburahin siya mula sa sektang ito. Wala siyang pag-aalinlangan, malamig ang tinig, tuyo ang bawat salita. Isang malinaw na pahayag na kaya niyang pumatay. Walang awa, walang pagdadalawang isip. Sa harap niya, nanatiling tuwid at kalmado si Louie. Walang bahid ng emosyon ang kanyang mukha nang sabihin niyang ang disipulong ito ay mag-uukit ng mga pangarap sa kanyang puso. Ngunit sa kanyang isipan, isang mapanuyang tawa ang umalangaw-ngaw. Talaga bang iniisip mong nakahanap ka ng paraan? Kung hindi niya mismo inilipat ang Chaoshan poison sa sarili niyang katawan. Paano niya iisiping makakaakyat siya bilang isang Tian Empress? Doon naging malinaw ang katotohanan. Si Bai Qing ay hindi lamang Empress ng MC sa nakaraan, kundi isa ring dating guro. Nagpalit ang eksena. Tahimik na nakaupo ang MC sa tuktok ng isang bundok. Ramdam niya ang bagsik ng pagbagsak. Ang kanyang cultivation base ay umatras pabalik sa Shay Condensation Realm, 5th stage. Walang galit sa kanyang tinig. Walang sigaw, tanging malamig na pagtanggap sa realidad. Kailangan niyang magsimula muli. Tinawag niya ang kanyang matandang kaibigan. Tinanong kung naroon pa rin ito. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang isang system notification. 3 opsyon ang lumitaw: cultivation, reduction, enlightenment. Isang malamig at mekanikal na boses ang sumagot. Naroon ito, at tinatanong kung ano ang nais ng host. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakaramdam ng bahagyang ginhawa ang bida. Nagpasalamat siya, hindi man siya iniwan ng system. Ngunit agad siyang nagtanong, hindi na ba nito kailangan ng enerhiya? Ipinaliwanag ng system, ito mismo ay naging heavenly Dao. At bilang isang Dao, wala na itong pangangailangan sa enerhiya. Narinig ito ni Louie, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tama raw iyon, ngunit bilang heavenly Dao, masyado itong naging walang awa. Kinwestiyon niya, kailangan bang ibagsak sa kanya ang pinakamapanganib na top-tier tribulation? Sa loob ng maraming siglo, ang sagot ay diretso, walang emosyon, walang paliwanag. Oo, sapagkat siya ang host, at tungkulin ng system na ihanda ang ultimate challenge para sa kanya. Nanlupaypay ang mukha ng MC. Isang mapait na pasasalamat ang kanyang ibinulong. Bago niya ipahayag na sisimulan na niya ang cultivation. Walang pakialam ang system. Payak nitong sinabi, "You're welcome." At sinimulan ang 9 Life Undying Heavenly Scripture. Ipinakita ang labas ng True Sword Manor. Pagod, sugatan, halos wala ng lakas. Isa-isang inakyat ng Sword Maiden. Ang napakahabang hagdan. Sa bawat hakbang, pasan niya ang bigat ng mga taong pagkakahiwalay. Sa wakas, halos pabulong niyang tinawag ang kanyang ama at ina. Sinabing siya ay nakabalik na. Sa harap ng pintuan, bumigay ang kanyang emosyon, ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi yakap, kundi pagdududa.
Nagulat ang gwardya. Sa kanyang isipan, imposibleng bumalik ang eldest niece. Agad niya itong hinarang. Nilapastangan ng salita. Tinawag na pulubi, basura. At sinabing walang lugar sa True Sword Manor ang tulad niya. Ang kilos ay tila pagtataboy. Ngunit may bahid ng takot. Parang sinusubukang ilayo ang babae. Mula sa isang mas malaking panganib. Matatag ang tinig ng Sword Maiden. Hindi siya pulubi. Siya si Chu Ling. Ang eldest niece ng Chu family. Ngunit hindi umatras ang gwardya. Binunot niya ang espada. Galit at takot ang nangingibabaw habang sumisigaw. Isang huwad, isang daga. Na naglakas loob magpanggap. Isang huling babala. Humakbang pasulong ang Sword Maiden. Hinawakan ang talem. Nanginginig ang kanyang tinig habang nagmakaawa. Ipinaalala ang nakaraan. Kung paano siya binubuhat, pinapakain, binibilan ng candy. Ngunit walang awa ang sagot. Itinulak siya palayo. Wala raw siyang dugo ng Chu family. Wala siyang dahilan para bumalik. Sa isipan ng gwardya, nakaligtas na siya sa impyerno. Bakit pa babalik upang ilibing ang sarili? Hindi umatras ang Sword Maiden. Malakas niyang ipinahayag. Kahit hindi siya biological daughter, itinuring siya ng kanyang ama at ina, bilang sariling laman at dugo. Higit pa roon, biglang may sumigaw sa likuran. Isang gwardya ang nakaintindi. Bumalik ang eldest niece, si Chu Ling. Nanlungo ang unang gwardya. Alam niyang tapos na ang lahat. Sa isang iglap, dumating ang Lord ng Chu Sword Manor. Kasunod ang kanyang asawa, may halong huwad na pag-aalala. Ang kanilang mga mukha. Agad na niyakap ng babae ang kanyang ama. Humagulgul, sinabing siya ay nakabalik na. Pinunasan ng kanyang ina ang kanyang mga luha. Nagtatanong kung saan siya nagpunta. Ikinwento niya ang katotohanan, ang pagkakakulong, ang pagtakas, ang pangako, na hindi na muling iiwan ang kanyang mga magulang. Sa likuran, isang lalaki ang dumating. Nang makita ang Sword Maiden, nanghina ang kanyang mga tuhod. Tahimik siyang umiyak. Sa kanyang isipan, ang kanyang scapegoat ay bumalik. At siya, ay ligtas na. Siya si Chu Shafei, ang nakatatandang kapatid ni Chu Ling. Lumipat ang eksena, patungo sa mas malawak na katotohanan ng mundong kanilang ginagalawan. Ang first layer of the heavens, ang teritoryo ng Great Dao Sect, ay matatagpuan sa loob ng Vicus World. Isang mundong pinaghaharian ng lakas. Ang cultivation realms ay nahahati sa 7 antas. Postnatal, prenatal, Shi-refining, origin core, shattering, infect, at ang sukdulan, void refining at Dao integration. Sa kasalukuyan, ang ating pangunahing karakter ay nasa 3 antas, Shi-refining realm. Ngunit huwag magkamali, may dala siyang karanasan ng nakaraang buhay. Dahil doon, mula sa 5 layer, diretso siyang umakyat hanggang 9 na layer ng Shi-refining. Mabilis, malinis, parang wala lang. Ngunit nang siya'y tumulak patungo sa susunod na hakbang. Origin Core Realm, boom! Isang marahas na backlash ang sumabog sa kanyang katawan. Dugo, sakit, pagkabigla. Bakit? Bakit hindi gumalaw ang kanyang true chi? Bakit parang may humahadlang? Hindi niya maintindihan. Hanggang sa, may natitira pang lason sa loob mo. Heavenly Dignity Poison. Ano? Doon niya naunawaan ang lahat. Muli siyang niloko. Hindi lang ang itinanim ng mga babae sa kanya, kundi lason rin, isang double trap, isang insurance para sa kanyang pagbagsak. At ngayon, hanggat hindi niya winawasak ang lasong iyon, imposibleng magpatuloy ang kanyang cultivation. Sa sandaling iyon, isang napakalaking teknik ang nagbukas sa harap niya, isang teknik na kayang baguhin ang kapalaran. Sinimulan niya ang cultivation ayon dito, may alas siya sa kamay. At ang pinakamalakas sa lahat, ang sistema, kailangan ko ng paraan. Isang paraan para tuluyang lipulin ang lason. Sumagot ang sistema, may paraan, ngunit kailangan munang ilipat ang true structure. At i-convert ito sa true essence. Saka lamang tuluyang madi-dissolve ang problema. Ngunit may isa pang issue. Ang kasalukuyan niyang cultivation stage ay hindi pa ganap na stable. Inamin niya, hinati niya muna ang progreso para pansamantalang patatagin ito. Pero hindi sapat iyon, may kailangan pa siya, isang bagay na bihirang-bihira. Perfect Origin Pill, ang pill na magtutulak sa kanya sa susunod na realm. Pagkatapos ng rebirth, ang Perfect Origin Pill ay halos alamat na lamang. Maging sa nakaraang buhay,
Ito'y itinuturing na napakabihira. Karaniwan, ang pill na ito ay ibinibigay lamang ng Great Dao Sect kay Yu Hanling. Ngunit ngayon, kailangan niya ito. Alam niya, dahil sa tulong na ibinigay niya sa nakaraang buhay, posibleng nasa kanya na ang pill. At sa buhay na ito, wala na siyang pakialam sa iba. Sarili lamang ang uunahin niya. Isang ibon ang dumating. Dala ang balita. Ang 17th generation disciple na si Bai Qiulan. Ang magiging master niya sa hinaharap. Ang kanyang disciple na si Hanling ay nag-breakthrough sa Qi refining realm. Sa loob lamang ng 7 araw. Isang record. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Great Dao Sect. Bilang gantimpala, tinanggap siya bilang legacy disciple, at binigyan ng hindi mabilang na yaman at resources. Gaya ng inaasahan, bulong ng bida. Isang magiging empress, hindi talaga mabagal. Ngunit agad niyang idinagdag, may sistema ako, kahit ganoon, lamang pa rin siya ng 2 araw. Ngunit kung magpapatuloy ito, darating ang araw na maaari rin siyang gulatin ng babaeng iyon. Kailangan kong maging mas malakas, mas maaga, mas mabilis, dahil alam niya, sa buhay na ito, hahabulin pa rin siya. Tumalon siya, tinanong ng sistema, saan ka pupunta? Malinaw ang sagot, kukunin ko ang pill. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang kukuha nito. At hinding-hindi ko hahayaang mapunta ito sa kamay ng iba. At doon nagbago ang tanawin. Isang makapal at madilim na kagubatan. Nakatago sa loob mismo ng teritoryo ng Great Dao Sect. Ang lugar na ito, ay kinikilala bilang Ancient Tomb. Isang libingan ng nakaraan. Isang lugar na nilamon ng katahimikan. Ngunit pa ng dugo, lihim, at kayamanan. Alam na alam ito ng ating bida. Hindi ito ang unang beses. May dala siyang kaalaman mula sa nakaraang buhay. Alam niya kung saan nakatago ang mga treasure. Alam niya kung alin ang bitag. At alin ang kapalaran. Ngunit hindi siya nag-iisa. Dumating rin si Hanling. Alam din niya, na may nakatagong bagay rito na kailangan niyang makuha. May mga alaala rin siyang bumabalik. Noong nakaraan, dito rin siya nagkamit ng malalaking biyaya. Kaya't ngayon, bumalik siya, sa loob ng Ancient Tomb. 2 bagay ang agad niyang nakita. Isang libro, at isang pill. At hindi basta pill, origin pill. Ang perpektong susi para sa susunod na hakbang ng cultivation. Ang parehong pill na, kailangan din ng bida. Nang makita iyon, napangiti si Hanling. Sa wakas, narito na ako. Sa pagkakataong ito, mauuna ako sa iyo, senior brother. At sa sarili kong mga kamay, wawakasan kita. Kinuha niya ang libro, ngunit sa sandaling binuksan niya ito. Tigil, nanlaki ang kanyang mga mata. May nakasulat sa pahina, huli ka na, sobrang huli na. Isang iglap, sumabog ang galit niya. Nagbitaw siya ng mabibigat na mura. Mga salitang puno ng puot. At kasabay noon, boom! Isang formation ang biglang nag-activate sa paligid niya. Isang bitag, isang maingat na inihandang kulungan. Gawa ng bida, 3 araw ang lumipas. Muling bumalik si Hanling. Isang sipa, tinamaan ang gate. Hindi man tuluyang nasira, ngunit sapat para ipakita ang kanyang galit. Lahat ng nakakakita, alam kung gaano siya nagngangalit. Sumugod siya, ngunit isang atake lang. Bang! Ibinato siya ng bida palabas. Walang awa, walang paliwanag. Nang inag si Hanling sa galit. Paano niya nagawang tretuhin ako ng ganito? Itinapon ako, parang basura. Sa isip niya, hindi niya ito palalampasan. Hindi sa pagkakataong ito. Lumapit siya muli. Pilit kinokontrol ang galit. Mahinahon ang boses. Ngunit puno ng tensyon. Buksan mo ang pinto, sabi niya. Kailangan kong pumasok. Ngunit malamig ang sagot ng bida. Sinabi ko na, umalis ka. Hindi siya umatras. Kailangan ko ang pill. Ang origin pill na nakuha mo mula sa Ancient Tomb. Iyon ay akin. Walang salita ang bida. Isang direktang Dao punch. Bang! Muli siyang tumilapon paatras. Sa puntong iyon, tuluyan ng sumabog si Hanling. Sapat na. Kailangan ko nang baliin ang mga daliri niya. Hindi niya kayang isuko ang pill. Kung hindi ibibigay, lalaban siya. Sa sandaling pasugad na siya. Isang presensya ang bumaba. Ang master. Hoy! 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 Sabi nito. Tumigil kayo. Pagkakita sa master, biglang napahagulhol si Hanling. Master, sinaktan niya ako. Tanungin ninyo siya, bakit niya ako hinampas? Humarap ang master sa bida.
Bakit mo sinaktan ang junior mo? Tahimik ngunit matigas ang sagot. Pumasok siya ng walang permiso. Bastos ang asal niya, kaya pinarusahan ko. Agad na namagitan ang master. Sa isang mahigpit ngunit kontroladong tinig, ipinaalala niya na hindi dapat pumasok ang babae sa lugar sa ganoong paraan, at lalong hindi tama ang manggulo at manghamak ng mga nakatatanda. Ipinahinto niya ang alitan at diretsahang tinanong ang babae kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta. Doon, buong tapang na sinabi ng babae ang kanyang pakay. Isiniwalat niya na ang lalaking iyon ang nagdala ng origin pill, isang bagay na ninakaw at malinaw na sa kanya nagmamay-ari. Hindi yun kailanman inilaan para gamitin ng lalaki. Sa madaling sabi, dumating siya roon upang ipag-trade ang pill, sapagkat mas kailangan niya ito kaysa sa kanya. Kinilala ng master ang katotohanan ng kanyang mga salita. Hinarap niya si bida at mariing ipinaliwanag na ang kanyang aptitude ay lubhang absolute at napakalakas. Kahit wala ang origin pill, kaya niyang makamit ang breakthrough gamit lamang ang sarili niyang lakas. Dahil dito, iminungkahi ng master na ibigay na lamang ang pill sa junior sister. Tinanong niya kung bakit patuloy ang pagtanggi ng lalaki at kung may lihim ba itong dinadala. Idinagdag pa niyang tiyak na may kapalit na ibibigay ang babae, at kung wala man, handa siyang personal na magbigay. Sa kabila ng panghihikayat, yumuko si bida at humingi ng paumanhin, subalit mariin niyang sinabi na hindi niya maaaring ibigay ang pill. Ang sagot na iyon ang tuluyang nagpasabog sa galit ng babae. Matalim niyang tinanong kung ano ang problema, iginiit na hindi pa nga lubusang nakondense ang pill, at binigyang diin na ito ay nananatili pa rin sa kamay ng lalaki. Ipinag-utos niyang agad itong ibigay. Sa isang sandaling tila puno ng panunuya, sinabi ng lalaki na napagtanto niyang tunay ng mahalaga ang pill. Paulit-ulit niyang binigkas na ibibigay niya ito, at gagawin niya raw iyon ng maayos. Dahil dito, pansamantalang lumuwag ang tensyon at pinuri siya ng babae, sinasabing mabuti ang kanyang naging desisyon. Ngunit sa isang kisap mata, winasak niya ang lahat ng inaasahan. Sa harap ng master at ng lahat, nilunok niya ang origin pill. Isang kilos na lantaran ang pagsuwi at hamon sa awtoridad. Sumabog ang galit ng master at mariin nitong tinanong kung bakit niya nilabag ang kanyang utos. Hindi rin napigilan ang puot ng babae. Habang papalayo, malamig niyang ipinahayag na hindi niya ito palalampasan. Ayon sa kanya, hindi lamang siya sinaktan, siya ay hinamak at sinampal sa dangal sa harap ng lahat. Dahil dito, nangako siyang hinding-hindi niya ito patatawarin. Nang masaksihan ng master ang tindi ng galit at puot, sa kanya naunawaan ang ugat ng lahat. Hindi ito simpleng alitan, kundi isang buhol na nagmula pa sa nakaraang buhay. Gayunman, binalaan niya na kahit gaano kalalim ang puot na nagmumula sa puso, hindi ito dapat ilabas sa ganitong marahas at mapanirang paraan. Mula roon, nailipat ang tagpo sa Chusol Villa. Sa lugar na iyon, sinalubong siya ng labis na pag-aasikaso at huwad na kabaitan. Tulad ng isang kambing na pinapalaki at inaalagaan muna bago ailay, tinrato siya ng maayos, isang katahimikang may nakatagong kapahamakan. Mga ina, kapatid na babae, at mga anak na babae ang nag-uusap-usap sa paligid. Paulit-ulit na sinasabi na ang lahat ay nasa ayos at mas maayos pa kaysa dati. Sa isang tahimik na sandali, nagpahayag ng pasasalamat ang babae. Isinalaysay niya na matapos siyang ipanganak, biglang naglaho ang kanyang tunay na ina. Nagpasalamat siya sa babaeng nagpalaki sa kanya, nag-aruga, at tumuring sa kanya bilang sariling dugo. Bilang tugon, mahinahong sinabi ng babae na iyon ay kanyang responsibilidad, dahil iniwan siya ng kanyang ina. Hiniling niya na magpahinga na lamang ang bata, at idinagdag na ang kanyang pamilya ay literal na naligtas dahil sa pagdating nito. Hindi nagtagal, biglang inantok ang babae. Nagtataka niyang tinanong ang sarili kung bakit siya inaantok. Sinabihan siyang napagod lamang siya sa mahabang paglalakbay at dapat nang magpahinga. Ngunit habang siya'y nakahiga, unti-unting uminit ang kanyang katawan, at isang masamang pakiramdam ang gumapang sa kanyang loob. Ginamit niya ang kanyang espesyal na artifact, ang Grace Floating Sword Scripture, o isang katulad na kayamanang may natatanging enerhiya, upang siyasatin ang kanyang kalagayan. Doon niya natuklasan ang katotohanan, siya ay Nalasan. Ang pagkaing ipinakain sa kanya ay may halong lason. Lubos ang kanyang pagkabigla, hindi niya maunawaan kung paano ito nangyari,
paano siya nalasan ng isang babaeng itinuring niyang ina, lalo na't ang sopas ay inihanda para sa kanya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa tarangkahan at nagtanong kung siya ay tulog na. Agad siyang nagkunwaring mahimbing ang tulog. Ilang sandali pa, pumasok ang babaeng iyon kasama ang iba pa. Malamig nitong ipinahayag na sa wakas ay nalasan na siya, at oras na upang simulan ang susunod na hakbang. Narinig niyang nagsalita ang kanyang kapatid, sinasabing marami na siyang inaasahan, ngunit hindi niya akalaing magiging mas mapanganib pa ang babae habang tumatanda. Pinutol ng babae ang usapan at iniutos na agad siyang ipadala sa old ancestor. Sa mga salitang iyon, napuno ng luha ang mga mata ng biktima, habang unti-unting nauunawaan kung gaano siya kalupit tretuhin ng mga taong tinuring niyang pamilya. Sa puntong iyon, ipinaliwanag na 3 mahahabang kabanata pa lamang ang nailalabas ng kwentong ito, mga kabanatang pa ng dialogo at mabibigat na eksena, at ang lahat ng iyon ay naipaliwanag na. Habang may mga susunod pang kabanata, magpapatuloy ang pagsasalaysay. Ibinahagi ng tagapagsalaysay na lubhang kawili-wili ang manhwa, kaya ito dinala sa madla, at hiniling ang opinyon kung ito ba ay maganda o hindi. Sa huli, sinabi niyang mula pa sa simula ay nakatuon na ang kanyang pansin sa manhwa na ito. Sa ngayon, natapos na ang unang pagpapaliwanag. Hindi man malinaw kung sino ang nauna o nahuli sa pagtalakay nito, hiniling niyang ipaalam ng mga manunood. Sa pagtatapos, nangakong magkikita muli sa susunod na video, at tuluyang nagpaalam.